Likas sa ating mga Pilipino ang mapagmahal at malapit sa pamilya. Pero may mga alitan din sa ating ibang kamag-anak. Hindi naman talaga nawawala yun. Ang iba pa nga ay walang dahilan o basehan ang tampuhan o alitan sa pagitan ng magkakamag-anak. Kagaya na lang ng pamilya ni Sandra. Bata pa lang siya nang ilayo siya ng kanyang mga magulang sa kanyang pinsang si Amanda at lolo na si Napoleon o Nap. Nagkaisip man at lumaki sa syudad ay laging hinahanap ng dalaga ang presensya ng kanyang lolo at pinsan na para sa kanya ay mga kakampi niya. Sa pagkawala ni Amanda ay doon lang nagkaroon ng pagkakataon si Sandra na muling magbalik sa kanilang probinsya. Sa kanyang pag-uwi ay marami siyang matutuklasan na matagal nang itinago ng kanyang mga magulang. Paano nga ba niya malalaman ang lihim ng kanilang pamilya? Sino ang tutulong sa kanya na maintindihan ang mga nangyari noon? Ano ba talaga ang totoong dahilan ng kamatayan ng kanyang pinsan? Totoo ba ang kanyang mga narinig o masyado lang siyang pinaglalaruan ng kanyang imahinasyon? Paano nga ba mahihinto ang tampuhan at alitan sa kanilang pamilya? Ating pakinggan ang kwento ni Sandra sa kanyang mga karanasan simula nang tumuntong siya sa kanilang probinsya. Kasama ang matalik na kaibigang si Josan ay malungkot na nakatitig si Sandra sa lumang bahay na kanyang kinalakihan at nagbigay sa kanya ng masasayang alaala ng pagkabata. Ngunit nang dahil sa isang sigalot na namuo sa kanilang angkan ay napilitang lumuwas ng Maynila ang pamilya ng dalaga. Kung hindi pa namatay ang pinsan na si Amanda, ay hindi pa ito papayagan ng magulang na umuwi sa Ilocos. Ano, Beshiwap? Tatayo na lang ba tayo dito? Napakainit kaya. Oo nga pala, sandali at magdo-doorbell lang ako. Pinindot ni Sandra ang doorbell. Nang lumipas ang 1 minutong wala pa ring lumalabas, ay muling pinindot ng dalaga ang doorbell. Nakakunot ang noong uulit-ulitin pa sanang pindutin yun ng dalaga nang maagaw ang kanyang atensyon ng sigaw ng kanyang kaibigang si Josan. Ay! Pasensya na po kayo. Hindi ko po kayo napansin eh. Mabilis ang naging kilos ni Sandra para tulungang maitayo ang matandang lalaki na nakatalokbong ng itim na tela. Ngunit bago pa man makalapit ang dalaga, ay galit na nagsalita na ito kay Josan. Salitang alam ni Sandra na ikapipiko nito. Lalo na ang mataas at may kalakasang paraan ng pagkakasabi. Napasulyap si Sandra kay Josan. Nakataas ang kilay nito. Pinag-krus din ng kaibigan ng dalaga ang kanyang 2 kamay sa harap ng kanyang dibdib. Naalerto naman doon si Sandra sapagkat senyales na yon na magmamaldita na naman ang matalik na kaibigan. Bagay na hindi rin niya gusto sa ugali nito. Ang mga kabataan talaga ngayon hindi marunong mag-ingat. Mga tonta. Aba? Humingi na nga ako sa inyo ng pasensya, magsusungit pa kayo? Tsuserang matandang to. Sana pala sinadya ko na lang at mas nilakasan. Josan, tama na yan. Ano ka ba? Pati ba naman matanda pinapatulan mo? Hoy! Nanlaki ang mga mata ni Sandra nang bigla nitong itulak ang matandang lalaki na naging sanhi ng pagkatumba nito sa sementadong kalsada. Hindi na nagdalawang isip pa ang dalaga at kaagad na nilapitan ng matanda para matulungan itong makatayo. Nang maitayo na ni Sandra ang matanda, ay tiningnan niya si Josan ng makahulugan bago ibinalik ang tingin sa matandang lalaki na halatang nasaktan. Labis ang pag-aalala ng dalaga sa matandang lalaki. Sapagkat bilang apo ay malambot ang kanyang puso sa mga matatanda na. Ayos lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo?
Mukha ba akong ayos lang? Napakabastos ng bunganga at gawa ng kasama mo. Mga dayo siguro kayo dito kaya hindi ninyo kilala ang kinakabangga nyo. Ako na po ang humihingi ng paumanhin sa ginawa ng kasama ko. Pasensya na po talaga kayo, Manong. Hindi sumagot ang matanda. Titig na titig lang ito kay Josan na may nag-aapoy sa galit na mga mata. Pagkatapos nitong bumuga ng hangin, ay marahas na binawi ng matanda ang kanyang braso na hawak naman ni Sandra. Nagulat naman ang dalaga sa ikinilos ng matanda. Habang napaasik naman si Josan sa nakitang ginawa ng matanda. Akmang hahabulin pa sana nito ang matandang lalaki pero pinigilan na ito ni Sandra. Sapagkat alam niya ang kayang gawin ng matalik na kaibigan. Tanaw ang papalayong matanda nang may biglang tumawag sa pangalan ng dalagang si Sandra. Malungkot na ngumiti ang dalaga nang makita kung sino ang taong tumawag sa kanyang pangalan at naluluhang napatakbo palapit dito. Lolo! Lolo Nap! Apo! Ang apo ko! Bakit ngayon ka lang umuwi, Sandra? Ang tagal ka naming hinintay ni Amanda! Ang pinsan mong si Amanda! Iniwan na niya tayo! Wala na siya, apo ko! Nagyakapan ang dalawang pinaglayo ng matagal na panahon. Hilam ang mga luhaang mata ay pumasok ang tatlo sa loob ng bahay na kanina lang ay pinagmamasdan ni Sandra. Ang bahay na puno ng masasaya at nakatutuwang mga alaala. Alaalang binuo ng dalaga kasama ng kanyang pinsang si Amanda at ng kanyang maalagang lolo Napoleon. Nang marating nila ang sala, ay pinahid ng matanda ang mga luhang nasa pisngi ng dalaga at giniya ito paupo sa mahabang sofa. Alam mo, Apo, kahit sa huling sandali, umaasa kami ni Amanda na muli mo kaming babalikan. Pero kailangan pa palang may isang mawala sa amin bago ka dumalaw dito. Alam mo bang naging napakalungkot na mga araw na nagdaan simula nang umalis kayo dito sa probinsya, dito sa bahay? Sorry po, Lolo Nap. Kung hindi pa namatay si Ate Amanda, hindi pa ako papayagan nila Mami na bumalik dito. Sorry po talaga kung wala ako ng mga panahong kailangan niyo ko. Huwag kang humingi ng tawad sa akin, Apo. Siguro hanggang ngayon ay galit pa rin sa akin ang anak ko na yon at hindi mo kasalanan ang mga nangyari. Kaya huwag mong isiping may nagawa kang mali dahil wala. Hindi lang kami nagkaintindihan ng iyong ina. Kaya huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ngayon ay nandito ka na ulit. Magkakaayos din po kayo ni Mami balang araw, Lolo Nap. Lolo? Ano po ba ang talagang nangyari kay Ate Amanda? Nanlaki sa gulat ang matanda sa tanong na yon ng isa sa kanyang mga apo. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang apong si Sandra sa tanong na yon. Tinitigan nito ng taimtim ang apo na may pagdadalawang isip kung sasabihin ba nito o hindi ang tunay na dahilan ng biglang pagpanaw ni Amanda. Sa paglipas ng ilang minutong walang imik si Lolo Nap, ay napabuga ng hangin si Sandra. Hindi niya alam kung bakit, pero napakabigat ng kanyang pakiramdam ng mga oras na yon. Lumipas pa ang ilang segundo. Nang walang makuhang sagot ang dalaga, ay hinawakan niya ang mga kamay ni Lolo Nap. Bahagyang nagulat pa si Sandra nang maramdamang nanlalamig at nanginginig ang mga kamay ng lolo niya. Napakunot noo siya. May kakaiba po bang nangyari? Hindi pa rin sumagot ang matanda. Yumuko lang ito at mababakasan ng takot at kaba. Nagtaka naman doon ang dalaga. Nakilala ni Sandra na laging kalmado at diretsong magsalita ang kanyang lolo Nap.
May namuong paghihinala sa isipan ng dalaga dahil hindi makatingin ng diretso si Lolo Nap. Para bang may inililihim ito. Mag-uusisa sana si Sandra pero hindi na natuloy yon nang magsalita si Josan. Pasensya na sa pag-agaw ng moment nyo ha, pero ihi na po kasi ako eh. Lolo, saan po ba ang banyo nyo rito? Hindi malaman ni Sandra kung matatawa ba siya o maiinis sa matalik na kaibigan dahil sa pagputol nito sa moment nila ng kanyang Lolo Nap. Pero habang pinagmamasdan niya ang kaibigang halos mamilipit na sa sobrang pagkaihi, ay napangiti na lang siya. Iiling-iling na tumayo si Sandra at sinamahan ang matalik na kaibigan papunta sa banyo. Nang marating nila ang kinalalagyan ng banyo, ay halos pagtulakan na ng dalaga ang kaibigan papasok. Hayan, dyan ang banyo. Bilisan mo at kailangan kong makausap ang Lolo Nap ko. Oo na, basta huwag kang umalis dyan sa labas ng pinto ah. Hintayin mo ako. Tumangulang si Sandra sa kaibigan. Naging hudyat naman yon kay Josan para tuluyan na itong pumasok sa loob ng banyo. Nang tuluyang maisara ng matalik na kaibigan ng dalaga, ang pinto ay napasandal siya sa may dingding. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang may makita siyang nakatayo ilang dipa mula sa kanya. Napabuga na lang siya ng hangin nang mapagtanto niyang refleksyon lang pala niya yon. Pero kumunot ang kanyang noo nang may mapansin siyang kakaiba. Ano yun? Bakit ito nandito? Dahan-dahang nilapitan ni Sandra ang malaking salamin na nasa kanyang harapan. Nalilito at naguguluhan sapagkat sa pagkakatanda ng dalaga ay mapamahiin ang kanyang lolo. Nakakagulat na maglalagay ito ng malaking salamin sa tapat mismo ng pinto ng banyo. Nang tuluyang malapitan ng salamin, ay hinaplos niya yun. Pamilyar sa akin ang salamin na ito ah. Hindi kaya ito yung salamin sa silid noon ni Ate Amanda? Ngunit napaatras at napasigaw siya nang makitang nagbago ang kanyang itsura sa refleksyon ng salamin. Naging isang babaeng madungis na may baku-bakong balat at duguan na mukha. Nakatingin ito sa baba at dahan-dahang inaangat ang tingin papunta sa mukha ni Sandra. Sino ka? Nang tuluyang makita ang mukha ng babae, ay gustong tumakbo ni Sandra sa sobrang takot na bumabalot sa kanya. Pero para siyang napako sa kanyang kinatatayuan. Wala sa loob na napatitig siya sa babaeng nasa salamin. Gumuhit ang isang nakakikilabot na ngiti sa mga labi ng babae sa salamin. Umangat ang mga kamay nito na parang nais hawakan ang dalaga. Dahil sa sobrang takot at hilakbot, ay unti-unting lumalabo ang paningin ng dalaga. Hanggang sa tuluyang dumilim ang paningin niya at bigla itong nawalan ng ulirat. Ngunit bago pa man tuluyang bumagsak si Sandra, ay isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Doon naman bumukas ang pinto ng banyo. Beshiwap! Lolo Nap, si Sandra po! Lolo Nap! Nang idilat ni Sandra ang kanyang mga mata, ay nagtaka siya kung paano siya napunta sa gubat. Ang huling naaalala ng dalaga ay nasa bahay siya ng kanyang Lolo Nap sa may harap ng salamin sa tapat ng banyo. Naguguluhan man ay tumayo na lang mula sa pagkakahiga ang dalaga at inilibot ang paningin sa paligid. Pamilyar ang lugar na yon para sa kanya. May kung anong pumapasok sa kanyang isipan ng mga oras na yon. Sa pagkakatanda niya ay napuntahan na niya ang lugar na yon noong bata pa siya. Para makumpirma ang hinala ay sinimulan ni Sandra na ihakbang ang kanyang mga paa. 1, 2, 3 hakbang.
Nakailang hakbang pa siya nang may nakita siyang isang batang babae, hindi kalayuan sa kanyang kinatatayuan. Kaya tinawag niya ito. Bata! Hoy! Bata! Lumingon ang batang babae kay Sandra. Nang makita niya ang mukha nito ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ang batang babae na nakatayo hindi kalayuan sa kanya ay pamilyar. Lalo na nang sumilay ang isang maamong ngiti sa labi nito. Kumabog ang kanyang dibdib. Nag-uunahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. Para siyang nahihirapang huminga. Amanda! Ate Amanda! Mas lalo namang lumiwanag ang mukha ng batang babae nang banggitin ni Sandra ang pangalan ng kanyang pinsang pumanaw. Napakagatlabi ang dalaga para pigilan ang sariling pumalahaw ng iyak. Hindi man maintindihan ni Sandra, pero masaya siyang makita itong muli. Pero nalilito siya kung totoo ba talaga ang kanyang nakikita at hindi siya pinaglalaruan ng kanyang imahinasyon. Imposible ito. Namatay ka na bago pa man ako bumalik dito sa Ilocos. Paano nangyaring nandito ka? Nananaginip ba ako? Tara na, Sandra! Baka hinahanap na tayo nila Lolo. Dalian mo! Pagkasabi niyo ng bata, ay bigla na lang itong tumakbo. Hindi na nag-isip pa si Sandra at sinundan ito. Ilang sandali pa, huminto na ang batang si Amanda sa tapat ng isang kubo. Ang kubong lagi nilang pinagtataguan kapag napapagalitan sila ng kanilang mga magulang at ni Lolo Nap. Humihingal pa na napahawak si Sandra sa kanyang mga tuhod. Hay nako, napakabagal mo talaga, Shan-Shan. Kahit kailan ba talaga? Ate Amanda! Nagulat si Sandra nang mapagtanto niyang nag-iba ang kanyang boses. Naging boses bata siya. Napahawak pa siya sa kanyang bibig. Nalilito at naguguluhan sa nangyayari. Nag-aalangang tinignan niya ang kanyang mga kamay. Nagulat siya nang mapansing lumiit ang mga yon. Napahawak ang dalaga sa kanyang damit na kanina lang ay itim na blusa at maong na pantalon na ngayon ay isa ng kulay puting bestida. Napaisip bigla si Sandra kung siya ba ay nasa loob ng isang ilusyon lang. Pero nahinto ang pag-iisip na yon nang hawakan siya ni Amanda sa kanyang kamay. Shan-Shan, masaya akong makita kang muli. Ang tagal din nating hindi nagkita. Ako man ay masaya dahil rin sa loob ng ilang taong nalayo ako sa'yo. Pakiramdam ko hindi na ako muling ngingiti ng ganito. Miss na kita, Dada. Hindi kita pababayaan. Bago pa man makasagot si Sandra, ay bigla na lang dumilim ang paligid at humangin ng napakalakas. Naramdaman ng dalaga na mas humigpit pa ang pagkakahawak ni Amanda sa kanyang mga kamay. Pero magkaganoon pa man, ay mas lalo pang lumakas ang hangin. Para bang pilit pinaghihiwalay ang pagkakahawak kamay ng dalawang bata. Nang walang bumitaw sa kanilang dalawa, ay may isang malakas at matinis na tunog naman na pumailan lang sa buong paligid. Palakas ng palakas yun. Nang hindi na makatiis si Sandra, sa sobrang sakit sa tenga ng matinis na tunog na yun, ay bumitaw ang dalaga sa pagkakahawak sa kamay ni Amanda. Pagkabitaw niya, ay mas lalong dumilim ang paligid. Unti-unti ring nawawala si Amanda sa kanyang paningin. Ilang segundo lang ang lumipas ay tuluyan nang nawala sa kanyang harapan ang pinsang si Amanda. Ate Amanda! Pagkabigkas ni Sandra sa pangalan ni Amanda ay bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkakapos ng hininga.
Humawak ang dalaga sa kanyang dibdib habang hinahabol ang hiningang unti-unting humihina. Nang hindi na nakayanan ni Sandra, ay bigla na lang siyang natumba sa damuhan na namimilipit. Habang bumabagal ang paghinga ng dalaga, ay siya ring pagdidilim ng kanyang paningin. Nang bigla na lang siyang napabangong muli, habol ang hiningang pinapakiramdaman ang paligid. Bumungad sa kanya ang mukha ng matalik na kaibigang si Josan. Ay, salamat naman at gising ka na, Beshi Wap. Grabe, pinag-alala mo kami ha. Nasaan ako? Anong nangyari? Nasaan si Ate Amanda? Besh, seryoso ka? Nakakaloka ka ha? Kaya nga tayo nandito sa Ilocos dahil burol ng pinsan mong si Amanda, di ba? Naguguluhan naman si Sandra kung kaya inilibot niya ang kanyang paningin. Nang makita niyang nasa loob siya ng dati niyang silid, ay napabuntong hininga na lang siya. Doon na pumasok sa kanyang ulirat na hindi totoo ang mga nangyari kanina. Hay, panaginip lang pala ang lahat. Hoy, bruha! Ano bang peg mo at nagkakaganyan ka? Alam kong weird ka pero huwag kang manakot ng ganyan. Nakakatakot na nga ang itsura ng bahay ng lolo mo eh. Tapos maggagaganyan ka pa? Nakakaloka! Anong oras na ba? Nasaan si Lolo Nap? Umalis na si Lolo Nap. Pumunta na sa burol ng pinsan mo. Isang matalim na irap pa ang sinunod ni Josan sa sagot sa matalik na kaibigan. Nanginginig man ang mga tuhod, ay tumayo na lang si Sandra at tinungo ang bintanang nasa gilid ng kanyang kama. Binuksan niya yon at napag-alamang madilim na sa labas. Muli ay binalingan niya ang kanyang kaibigan. Anong oras na ba, Bes? 8:00 na ng gabi. Bakit mo ba tinatanong? Anong sabi ni Lolo bago umalis? Ay, oo nga pala. Nakalimutan kong banggitin na nagbilin siyang sumunod na lang daw tayo sa chapel. Sinabi din ni Lolo Nap na huling gabi na ng lamay ng pinsan mo, kaya paniguradong maraming tao. Hindi sumagot si Sandra. Tumanaw lang sa labas ng bintana ang dalaga. Inilibot niya ang tingin sa kanilang madilim na kalye. Hanggang sa mamataan niya ang matandang lalaki na nakabangga kanina ni Josan. Nakatanaw din ito sa kanila o sa kanya. Hindi niya alam kung alin doon sa dalawa. Nagbigay ang mga titig ng matanda nang hindi maipaliwanag na kilabot sa buong katawan ni Sandra. Kaya dali-daling isinara ng dalaga ang may kalumaan ng bintana at tinalikuran yun. Naglakad ito palapit sa kaibigan. Ano na? Dito na lang ba tayo? Anong petsa na, Besh? Nagugutom na ako, ha? Magbibihis lang ako sandali. Ikaw ba hindi nagagayak? Ganito na lang ako kasi maganda ako. Bilisan mo na lang, nagwawala na mga sawa sa tiyan ko. Mabilis na binuksan ni Sandra ang kanyang maleta para kumuha ng bihisan doon. Isang itim na bestida ang kanyang inilabas at mabilis na nagpalit. Nang makapagbihis na, ay agad din silang nagtungo sa chapel na malapit lang sa bahay ni Lolo Nap. Nang malapit na sila sa chapel, napansin ni Sandra ang mga nakikiburol na nagchichismisan sa labas. Hindi na sana papansinin niyo ng dalaga, pero napahinto siya sa pagpasok sa chapel nang marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Tungkol yon kay Amanda, o sabihin na natin sa dahilan ng pagkamatay ni Amanda. Dahil walang ideya sa sanhi ng biglaang pagkamatay ni Amanda, ay naging interesado ang dalaga sa paksang yun. Mauna ka na sa loob. Hanapin mo na lang si Lolo. Ha? Bakit? Saan ka pupunta? May nakita lang ako doon na dating kakilala. Kukumustahin ko lang. Sige na. Oo na. Pagtulakan ba ako? Sumunod ka agad ah. Oo, susunod ako agad. Sandali lang ako.
Pagkatalikod ng kanyang kaibigan, ay kaagad na pumuesto si Sandra malapit sa mga nagchichikahang bisita para makinig. Pero napailing na dismayado lang ang dalaga nang marinig ang mga sinabi ng mga ito. Nakulam daw di umano si Amanda, at kung hindi naman ay nabarang ito. Hindi naniniwala ang dalaga sa mga ganoong bagay, kaya napabugan na lang siya ng hangin. Halos malaglag ang kanyang puso nang sa kanyang pagharap papuntang chapel ay bumungad ang lukot na muka ni Josan. Ano na, Besh? Tatayo ka na lang ba dyan? Kanina ka pa kaya hinihintay ng lolo nap mo? Oo na, idadahilan mo pa si Lolo Nap. Ang sabihin mo gusto mo nang kumain. Saka hindi ko naman dala ang kaldero Ang dami mong sinasabi. Tara na nga sa loob para makakain na tayo. Bumuntong hininga muna si Sandra bago pumasok sa loob ng chapel. Nang makausap na nila si Lolo Nap, ay pinapunta sila nito sa isang parte ng chapel para makakain muna. Yun nga ang ginawa ng dalawa. Pagdating sa parte na yun ng chapel, ay nakita nila ang isang lamesa doon na may nakapatong na mga paper plate at 2 kalderong hindi kalakihan. Mabilis namang kumuha ng upuan si Josan at nauna nang sumandok ng pagkain. Alam mo, kung anong ikinaarte mo, siya namang ikinapatay gutom mo. Nagugutom na nga ako Simula nang dumating tayo sa Ilocos, hindi mo man lang ako inayang kumain. Mabuti na lang at pinagmerienda ko kanina ni Lolo Nap ng empanada ba yun? Yung kulay orange? Oo na. Kumain ka na lang ng kumain. Umirap pa si Josan bago ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Umupo na rin si Sandra at kumuha ng pagkain niya. Habang kumakain ang dalawa, hindi nila pansin ang 2 mata na nakamasid mula sa bintana. Nakangisi ito at parang may binabalak na masama. Pinagmamasdan nito ang bawat pagsubo ng pagkain ng 2 dalaga. Nang malapit na silang matapos, ay nagdesisyon na rin itong maglakad palayo sa lugar na yon, habang bitbit ang malaking ngiti sa kanyang labi. Ang 2 babae naman, nakatatapos lang kumain, ay nagtungo na kung nasaan si Lolo Nap. Nakakain na ba kayo? Opo. Ay, Lolo Nap, ano po bang ikinamatay ni Ate Amanda? Hindi ba pwedeng hintayin na nating mailibing muna ang pinsan mo bago natin pag-usapan yan? Pasensya na po, Lolo Nap. Hay nako, tungkol ba yan sa narinig mong usapan ng mga tsismosa sa labas? Ganito po kasi yan, Lolo Nap. Kanina pong papasok kami ng chapel, may nakita po kaming mga nag-uusap-usap sa labas tungkol sa hinala nilang dahilan ng pagkamatay ng apo nyo. Ano naman ang narinig nyo? Josan! Sumenyas pa si Sandra sa kanyang kaibigan, pero tinaasan lang siya ng kilay ni Josan. Lumipat ito ng pwesto at tumabi sa kabilang gilid ni Lolo Nap. Ito na nga po, narinig po kasi namin na kinulam o binarang daw po si Amanda kaya siya nategi. Ano? Huwag nyo nalang pansinin ang mga yon. Wala silang alam sa mga totoong nangyari at dinanas ni Amanda. Papasensya na po kayo, Lolo Nap. Hindi na umimik ang matandang lalaki. Tumayo ito at lumapit sa kabaong ng apong si Amanda na nasa kanilang harapan lang. Kinuhang pagkakataon naman yon ni Sandra para pagsabihan ang matalik na kaibigan. Ano ka ba naman, Josan? Hindi mo na dapat sinabi yun kay Lolo Nap. Bakit? Masama na bang magsabi ngayon ng totoo? Mali ang timing mo. Hindi na lang sumagot si Josan kay Sandra. Lumipas pa ang ilang oras at inaya na sila ni Lolo Nap na umuwi. Ang isa na lang di umano nilang kamag-anak ang magbabantay kay Amanda. Halina kayo. Si Tia Inday mo na lang daw ang magbabantay ngayon sa magdamag kay Amanda. Ganun po ba?
Oo, at kailangan maaga tayong bumangon bukas para sa libing. Isa pa ay matanda na ako. Hindi ko na kaya ang mga ganitong puyatan. Sige po. Tara na po. Ay, makakapag-shower na rin ako sa wakas. Dahil nga malapit lang ang bahay ni Lolo Nap sa chapel, ay magkakasamang nilakad nila ang daan pauwi sa bahay. Tahimik lang ang tatlo habang pauwi. Nang malapit na sila sa bahay, ay napansin na naman ni Sandra ang matandang lalaki na nakabangga kanina ni Josan. Nandito na naman siya? Sino ang nandito na naman? Yun pong matandang lalaki na nakabangga kanina ni Josan. Yung masungit na matanda? Bigla na lang nabalisa si Lolo Nap at hinila ang dalawa papasok sa loob ng bahay. Nang makapasok na sila, ay sumilip pa ito at nagpalinga-linga sa labas. Nang walang makita, ay marahas na isinara nito ang pinto. Naglakad ang matandang lalaki papunta sa mga naglalakihang bintana. Ano po bang nangyayari? Bakit po? Huwag ka na muna magtanong. Tignan ninyo ang pintuan sa likod at mga bintana sa kusina. Isarado niyo lahat, pati sa mga kwarto. Ha? Bakit? Gawin na lang muna natin. Mamaya sabay nating alamin. Patakbong nagtungo ang magkaibigan sa kusina kung nasaan ang pinto papuntang likod bahay. Pagkatapos nun ay nagtungo sila sa mga silid para isara ang mga bintana. Nang magawa ang mga inutos ng matanda, ay bumalik sa sala ang dalawang dalaga. Natagpuan nilang nakaupo sa mahabang sofa si Lolo Nap. Nakayukyuk ito at nakahawak sa kanyang ulo. Kaagad naman na nilapitan ito ng dalaga. Lolo Nap, ano po ba talaga ang nangyayari rito? Konektado po ba ito sa nangyari kay Ate Amanda? Sa palagay ko ay kailangan ko nang sabihin sa iyo ang totoong nangyari kay Amanda. Hindi sumagot si Sandra. Habang si Josan naman ay umupo sa katapat na upuan. Parehas na hinihintay ang mga sasabihin ng matandang lalaki. Habang si Lolo Nap naman ay ilang beses nang humugot ng malalim na buntong hininga bago nagsalita. Isang mabait na bata si Amanda. Mahilig siyang tumulong sa mga iba't ibang foundation. Isang buwan matapos niyang bumalik galing sa isang project ay may napansin ako sa kanyang pagbabago. Naging irritable na siya kahit sa malilit na bagay. Isang araw, umuwi ako galing sa barangay at may isang binata akong inabutan dito na umaakyat sa kanya ng ligaw. Pero normal naman po yun, di ba? Yan din ang sinabi ko kay Amanda. Pero hindi pa ba nagtatagal ang kanyang bisita ay pinauwi na niya. Kitang-kita ko ang lungkot sa mata ng binatang yun. Pero masigasig siya at patuloy na niligawan ng Ate Amanda mo. Nang magkaroon ako ng pagkakataon ay kinausap ko ang binatang si Billy. Siyempre, bilang lolo ni Amanda, ay gusto kong makilala ang lalaking yun para malaman ko kung dalisay ba ang kanyang pag-ibig sa aking dalaga. Ano po ang nangyari? Hindi po ba siya nagustuhan ni Ate Amanda? Mahal na mahal ni Billy si Amanda, pero wala talaga sa isip ng ate mo ang magkaroon ng kasintahan. Nang huli kong makita si Billy dito sa atin, nasa lubong ko siyang luhaan palabas ng bahay. Hindi ko alam kung ano ba ang mga napag-usapan nila at sinabi ni Amanda sa kanya. Pinapatay po ba niya si Ate Amanda? Ha? Exage! Pinapatay talaga? Ngayon ko lang nalaman na ang dark pala ng utak mo. Hindi na lang pinansin ni Sandra ang kanyang kaibigan at sinabihan ang kanyang lolo na magpatuloy sa pagkukwento. Tinitigan ng matandang lalaki ang apo. Tinanong ko noon si Amanda kung ano bang nangyari, pero maiksi lang ang naging sagot niya. Ano raw po ang nangyari?
Sinabi daw niya kay Billy na kahit pa magpakamatay ito ay wala siyang pag-asa sa kanya. Tatanungin ko pa sana siya kaso tinalikuran na niya ako eh. Pakiramdam ko na mga oras na yun na parang hindi na si Amanda ang kaharap ko. Pero ipinagsawalang bahala ko yun. Kinabukasan ay nabalitaan ko na lang na nagpakamatay si Billy. Pagkatapos ng araw na yun, unti-unting nanghina si Amanda. Panay din ang kanyang pagsusuka. Pina-check up niyo po ba siya? Oo, pero walang makitang sakit ang mga doktor. Sa paglipas ng mga araw ay may kung ano-ano nang tumubo sa kanyang balat. Hanggang sa isang gabi, nakita ko na lang siyang naglalakad papalapit sa bintana. May mga naglalaglagan sa kanya pero hindi ko inalam kung ano yun. Hahakbang pa lang sana ako palapit sa kanya nang bigla na lang siyang tumuntong sa pasimano ng bintana. Nagpakamatay si Ate Amanda? Oo, Apo. Tumalon siya. Sinubukan ko pa siyang isugod sa ospital pero dead on arrival na siya. Nanlumo naman si Sandra sa kanyang narinig. Totoong mabait ang kanyang Ate Amanda. Pero lumaki sila sa paniniwala na mas higit na malakas at matapang ito kumpara sa kanya. Tumingin siya sa kanyang lolo at nagpaalam ditong magpapahinga na sila ni Josan. Matutulog na tayo? Oo. Magpapahinga na po kami. Kayo rin po. Nang makapasok na ang magkaibigan sa loob ng kwarto, ay napansin ni Josan ang malalim na pag-iisip ni Sandra. Dumiretso sa may bintana si Sandra at binuksan yon. Hoy! Bakit binuksan mo? Baka mamaya may aswang dito, mapasok pa tayo. Walang aswang dito kasi hindi naman sila totoo. Napakasariwa talaga ng hangin sa probinsya. Hindi kagaya sa Maynila na kahit gabi maalinsangan. Ewan ko sa'yo. Itulog mo na nga lang yan. Josan, hindi ba parang ang weird na nagpakamatay si Amanda pagkatapos niyang mambasted? Hindi mo ba narinig kanina na nagkasakit ang pinsan mo at hindi yun madiagnose kung anong sakit? Imposible kasing magpakamatay si Amanda. Hindi siya ganun. Ano namang malay mo? Di ba nga matagal kayong hindi nagkita? Marami na sigurong nagbago ng mga panahong hindi kayo magkasama. Siguro nga, pero hindi kaya totoong nakulam ang pinsan ko. Iba talaga ang kutob ko sa totoong nangyari. Hay nako! Itulog mo na nga yan at maaga pa tayo bukas. Good night! Humiga na si Josan pagkasabi nun. Napabuga naman ng hangin si Sandra bago naglakad palapit sa higaan. Nakatalikod sa kanya si Josan. Humiga na lang siya sa tabi nito at ipinikit ang mga mata. Kinabukasan ay araw na ng libing ni Amanda. 8:00 ng umaga pa lang ay nailabas na sa chapel ang kabaong ni Amanda para ihatid ito sa kanyang huling hantungan. Sa loob pa lang ng chapel, habang binibindisyonan ang namayapang si Amanda, ay napansin na ni Sandra ang matandang lalaki na nakabanggaan noon ni Josan. Hanggang sa makaabot sila sa sementeryo ay naroon pa rin ito. Nakatago sa likod ng puno, malapit kung nasaan sila. Bakit kaya hindi siya lumalapit sa mga tao rito? Nakikilibing din kaya siya? Ang weird. Hoy, tara na raw. Ano bang tinitingnan mo dyan? Yung matandang nakabanggaan mo. Kanina pa siya sa may chapel, pero hindi naman siya sumasama sa mga tao. Bakit kaya? Oh? Talaga? Ang creepy naman. Ay nako, halika na nga. Apo, halina kayo at magpapameryenda pa tayo sa bahay. Opo, nandyan na po kami. Magkahawak kamay sina Sandra at Josan na lumapit kay Lolo Nap na nakasakay na sa jeep. Nang makasakay na ang magkaibigan, ay kaagad na umandar ang inupahang jeep ng matanda.
Ilang minuto lang ay narating na nila ang bahay. Nakabukas ang gate nun at may pinagsigaan sa harapan. Bago pumasok ang mga ito sa loob, ay nagbilin si Lolo Nap. Oh, dapat ay hakbangan nyo ang sigang yan papasok ha? Bakit po? Kailangan po ba talaga yun? Diyosan, paniniwala kasi yun dito. Hindi ko rin alam kung bakit, pero sundin na lang natin. Magkasunod na humakbang na ang magkaibigan sa pinagsigaan na nasa harap ng gate. Pagpasok nila ay kaagad silang tumulong sa pagbibigay ng merienda sa mga nakipaglibing. Habang nag-aabot ng mga merienda sa mga taong nasa labas, ay nakita na naman ni Sandra ang matandang lalaki. Kaya ibinaba niya ang basket na dala at kumuha roon ng isang styro na may lamang pagkain at isang juice. Nang makalapit sa matanda, ay inabutan niya yon ng pagkain. Salamat po sa pakikipaglibing. Eto po magmerienda po muna kayo. Salamat din. Ito nga pala tanggapin mo itong suman. Ako ang may gawa niyan. Ako nga pala si Ben. Po? Para naman po saan ito? Ako naman po pala si Sandra. Isa po sa mga apo ni Lolo Napoleon. Para sa iyo ang mga ito. Tanggapin mo sana bilang paghingi ko ng tawad. Paghingi po ng tawad? Saan naman po? Wala naman po kayong atraso sa akin Gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa iyo dahil ikaw ang napag-initan ko nung isang araw. Pagpasensyaan mo na ako, iha. Marami lang akong iniisip na mga panahon na yun. Naku, wala po yun. Pagpasensyahan nyo na rin po ang kaibigan ko. Mabait naman po yun. Bago pa man nakasagot ang matanda, ay nakalapit na si Diyosan sa kanila. Nakataas ang kilay nito at nakapamewang pa. Nanggugulo na naman ba kayo? Grabe din naman ang hiya nyo, no? Huwag ka nga lumalapit sa stalker na yan. Diyosan, huwag ka namang ganyan. Wala namang ginagawang masama si Lolo Ben Ang sabihin mo, wala pang ginagawa. Tinulak-tulak pa ni Diyosan ang matandang lalaki. Doon naman siya hinila ni Sandra at inawat ito. Pero bigla na lang nagwala si Diyosan. Nagsisigaw ito at pinagmumura ang matandang walang kalaban-laban. Tumigil ka na! Ano bang nangyayari sa'yo? Diyosan! Ikaw na matanda ka. Kapag nakita pa kitang umaali-aligid sa best friend ko, sinisiguro ko sa'yo lulumpuhin kita. Kung wala kang magawa sa buhay mo, makipag-usap ka na lang sa mga insekto. Baka sakaling sumagot sila. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, iha. Baka hindi mo magustuhan ang kalalabasan. Pasensya na po talaga kayo, Lolo Ben. Maraming salamat nga po pala sa suman. Matapos makapagpasalamat, ay marahas na hinila ni Sandra ang kaibigan pabalik sa loob ng bahay. Napansin naman yun ni Lolo Nap. Kaya naman, nilapitan nito ang dalawa at inaya na kakausapin sila sa may kusina. Sumunod naman ang dalawa. Nang marating nila ang kusina, ay nakasimangot na hinarap nito ang dalawang dalaga. Ano ba ang nangyari kanina sa labas? Dinig na dinig ang mga sigawan nyo hanggang dito sa loob Pasensya na po. Bakit hindi mo sabihin kay Lolo Nap na nilapitan ka ng weirdong stalker na yun? Weirdong stalker? Sino? Hindi naman siya ang lumapit kundi ako. Ako ang lumapit para bigyan siya ng merienda. Bakit ba ang init ng dugo mo doon sa matanda? Tayo na nga ang may nagawang mali sa kanya noon, pero siya pa ang humingi ng tawad sa akin. Sino ba yun? Ben daw po ang pangalan niya. Binigyan pa nga po niya ako ng suman Tinanggap mo ang ibinigay niya sa'yo? Naku, hindi mo dapat tinanggap ang kahit anong ibinibigay niya. Opo, tinanggap ko. Eto nga po Bakit niyo naman po nasabi yun? Hindi sa nambibintang ako, Apo. Pero may bali-balita dito na isa siyang mangkukulam dahil na rin sa kanyang ina na dating mangkukulam na manggagamot. See? Baka mamaya kulamin ka pa nun.
Hindi totoo ang ganong bagay. Saka sabi niyo po na sabi-sabi lang. Ibig sabihin, walang basehan. Mas mabuti na ang nag-iingat. Sige na at magpahinga na kayo. Ako na ang bahala dito. Bitbit ang suman na ibinigay ni Lolo Ben ay nauna nang maglakad si Sandra papasok sa kwarto. Kasunod naman nito ang matalik na kaibigang si Josan. Lumipas ang maghapong nasa loob lang ng kwarto ang magkaibigan at nagpapahinga. Walang ginawa si Sandra kundi ang matulog. Habang si Josan naman ay tinira ng tinira ang suman na bigay ni Lolo Ben. Nang sumapit ang gabi ay nagising si Sandra dahil sa gutom. Yayayain sana nito ang kaibigan pero nakita niyang mahimbing na itong natutulog. Kaya hinayaan na lang niya. Hay, ipagtitira ko na lang siya ng pagkain. Baka mamaya magising to ng madaling araw. Si Lolo Nap kaya? Tingnan ko nga. Tumayo si Sandra at tinungo ang kusina. Hindi na datnan doon ng dalaga ang kanyang lolo. Sinubukan nitong silipin ang silid ng matanda at nakitang natutulog na ito. Sa pagbalik sa kusina ni Sandra, ay nagtingin na lang siya ng pwedeng kainin doon. Sakto naman na may laman pa ang mga kaldero na nasa kalan. Sumandok lang siya doon ng kanyang kakainin at saka umupo para kainin yun. Nang matapos ay nagtoothbrush lang ito at muling bumalik sa kwarto. Ilang minuto lang ay nakatulog na ulit siya. Kinabukasan pagkagising ay kaagad na gumayak si Sandra para maglibot at hanapan ng sagot ang mga katanungan sa kanyang isipan. Paglabas ng kwarto, nadatnan niya ang kanyang lolo na nagkakape. Nilapitan niya ito para magpaalam. Lolo Nap, good morning po. Good morning, Apo. Halika at samahan mo kong magkape. Sa labas na lang po ako magkakape, Lolo Nap. Plano ko po kasing maglibot habang hindi pa po masakit sa balat ang sikat ng araw. Ganun ba? Sige pala. Mag-iingat ka ha. Bumalik ka bago magtanghalian at magluluto ako ng pinakbit na bagnet ng sahog at okay Diyos ko. Gagawa na rin ako ng dudol. Paniguradong na mismo ang mga yon. Naku, naririnig ko pa nga lang po para na ako naglalaway sa sarap ng mga yun. Siyempre naman. Mga paborito mo mga yun Sige na po, Lolo Nap. Lalakad na po ako para makabalik ako kaagad. Tumangulang si Lolo Nap. Nagsimula na si Sandra na mag-ikot-ikot sa bayang kinalakihan habang nag-iisip kung saan nga ba magsisimulang maghanap ng kasagutan sa kanyang mga katanungan. Hay, saan ba ako magsisimula? Ate Amanda, kung naririnig mo ko, sana tulungan mo naman ako. Nawawalan na ng pag-asa ang dalaga na masasagot pa niya ang kanyang mga katanungan. Kanina pa siya lakad ng lakad kahit wala naman siyang patutunguhan. Nasa ganong pag-iisip siya nang may tumawag sa kanyang pangalan. Sandra, ano ginagawa mo dito? Kasama mo na naman ba ang kaibigan mong bastos? Lolo Ben? Hello po. Mag-isa lang po ako lumabas. Naglilibot-libot lang po ako. Ang tagal ko rin po kasing hindi nakakauwi rito. Ganoon ba? Gusto mo bang ilibot kita? Naku, may magandang lugar dito sa amin na talaga namang dinarayo. Naku, hindi na po. Naglalakad-lakad lang po talaga ako para mabawasan ang kalungkutan ko sa pagkawala ni Ate Amanda. Si Amanda, napakabait na bata. Alam mo bang dito lang sa atin ang unang project nila? Isa ang anak ko sa ilang kasama niya na nagtaguyod ng kanilang samahan. Sayang nga lang at halos magkasunod silang nawala. Talaga po? Sino po ba ang anak niyo? Ang kaisa-isa kong ampon na si Billy. Nagpakamatay siya dahil sa depresyon. Billy? Ganun po ba?
Sige po, mauna na po ako. Kailangan ko po kasing makauwi bago ang tanghalian at hinihintay ako ni Lolo Nap. Sige, Iha. Mag-ingat ka. Sa pagtalikod ni Lolo Ben ay hindi maintindihan ni Sandra kung bakit siya biglang nakaramdam ng kilabot at takot sa matanda. Napayakap pa siya sa kanyang sarili nang sabayan pa yon ng malakas na pag-ihip ng mainit-init na hangin. Nagpalinga-linga pa si Sandra bago siya nagsimulang maglakad pabalik ng bahay. Pagdating sa bahay, nakita ni Sandra ang kanyang lolo na nagkakamot ng ulo habang nasa harap ng kwarto niya. Lolo Nap, ano pong ginagawa niyo dyan? Kanina ko pa kinakatok yung kaibigan at hindi pa nag-aalmusal. Tanghalian Hindi ba nagugutom ito? Sige po, ako na po ang tatawag sa kanya. O sige, at ako naman ay maghahanda na ng ating tanghalian. Maniguradong gutom na yung kaibigan mo. Nang makaalis na si Lolo Nap, ay binuksan na ni Sandra ang pinto ng kwarto. Ngunit agad din siyang napatakip ng ilong dahil sa mabahong amoy na nanggagaling sa loob. Ano yun? Ang baho! Naku naman, ano bang pinagagawa ng lukalukang Diyosan na to? Hahakbang na sana papasok si Sandra nang bigla siyang makaramdam ng malakas na hangin na nagmumula sa kanyang likuran. Napalingon siya doon pero wala naman siyang nakita. Nadako ang mata ng dalaga sa bintana. Nakasarado yun. Ha? Paanong? Saan ang galing ang hangin na yun? Humangin ba talaga? Ay naku, baka imahinasyon ko lang yun. Iiling-iling na humakbang papasok si Sandra habang nakatakip pa rin ang ilong. Kinapa ng dalaga ang switch ng ilaw. Nang mabuksan yun, ay halos masuka siya nang makita ang kaibigan na namamaga ang mukha nito at nagnanaknak naman ang braso. Diyos ko! Anong nangyari dito? Lolo Nap! Lolo Nap! Hindi malaman ni Sandra kung ano ba ang kanyang gagawin. Urong-sulong siya kung lalapitan ba ang kaibigan. Nang dumating si Lolo Nap, ay napa-sign of the cross pa ito. Diyos mio, ganitong-ganito ang itsura ni Amanda noon. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ganito rin po ba ang sakit ni Ate Amanda? Oh, kailangan na natin siyang maisugod kagad sa ospital. Sandali at tatawag ako ng tulong. Kaagad namang humingi ng tulong si Lolo Nap sa mga kapitbahay. Nang makabalik ito ay may kasama na itong 4 na lalaki. Napatakip din ang mga ito ng ilong pagkapasok sa kwarto. Pero hindi naman nag-alinlangan ng mga lalaking buhatin si Diyosan kasama ang sapin at kumot. Isinakay ang matalik na kaibigan sa jeep na dati ring nirentahan ni Lolo Nap. Bago pa man makasakay si Sandra, ay may isang aling kinausap siya at sinabihang hindi dapat sa doktor dalhin ang kanyang kaibigan. Dahil mukhang binabarang ito. Naku po, hindi yun totoo. Doktor po ang kailangan ng kaibigan ko. Pasensya na po kayo. Mauuna na ho ako. Hindi na hinintay ni Sandra ang sasabihin pa sana ng ale. Dali-dali na siyang sumakay sa jeep. Pagsakay ng dalaga, ay kaagad na pinaandar ng driver ang jeepney. Ilang minuto lang, narating nila kaagad ang ospital. Dahil kilala si Lolo Nap doon, ay inasikaso ng mga nurse at doktor si Diyosan. Nang matapos eksaminin ang matalik na kaibigan ni Sandra, ay sinabi na ng doktor na katulad ng kay Amanda, ay wala din silang makitang sakit ng dalaga. Sigurado po ba kayo? Pero mas malala ito kumpara kay Amanda noon. Baka naman po may mga test pang kailangan para malaman natin kung ano talagang nangyayari sa kaibigan ko. Pero hindi na bago ang sagot ng doktor, kaya nagpasya si Lolo Nap na iuwi na lang nila si Diyosan.
Hindi man sang-ayon si Sandra, ay wala naman siyang magawa. Lalo na at doktor na rin ang nagsabi na hindi magbabago ang resulta kahit pa nga manatili roon si Josan. Huwag kang mag-alala at hahanap ako ng magaling na albularyo na maaaring tumingin sa kanya. Ang dapat mong gawin ngayon ay bantayan siya. Ano po kayang klaseng sakit ito? Hindi po kaya virus ito? Hindi natin alam po pero gagawin kong lahat para hindi magaya kay Amanda ang kaibigan mo. Sa palagay ko kasi hindi basta sakit ang dumapo kay Josan. Mukhang binigyan siya. Hindi man maintindihan ni Sandra ay wala siyang magawa sa ngayon. Pagdating sa bahay ay ganun nga ang ginawa ni Sandra. Habang si Lolo Nap naman ay umalis at nagpaalam na maghahanap ng magaling na albularyo. Ilang oras lang ang lumipas ay nakabalik si Lolo Nap na may kasamang matandang babae. Ngunit hindi pa man ito nahahawakan si Josan ay nagmamadali na itong nagpaalam. Sinubukan namang habulin yon ng matanda. Aling Seni! Sandali lang naman po. Baka pwedeng tignan niyo po muna ang bisita ng aking apo. Pero kahit anong pigil ni Lolo Nap sa manggagamot, ay hindi talaga nagpaawat ang matandang babae. Lumapit si Sandra sa kanyang lolo. Binigyan niya ng nagtatanong na tingin ang matanda. Bumuga muna ito ng hangin bago nagsalita. Huwag kang mag-alala at maghahanap ako ng iba. Salamat po, Lolo Nap. Hindi ko na po kaya kapag nawala pa si Josan. Nawala na sa akin si Ate Amanda at ayokong mawala na naman ng matalik na kaibigan. Lakasan mo ang iyong loob. Hahanap tayo ng solusyon sa kung ano man ang dumapo sa iyong kaibigan. Hanggat buhay siya ay may pag-asa pa tayo. Basta ang biling ko sa iyo ay huwag mong tanggalin ang tingin mo sa kanya. Opo. Maraming salamat, Lolo Nap. Ako ay lalakad na muna at susubukan kong humingi ng tulong sa albularyo sa kabilang bayan. Papupuntahin ko na lang dito ang pamangkin ko para may kasama ka. Kung nagugutom ka na, maaari mo munang pagbantayin ang tiyuhin mo. Sige po, mag-iingat po kayo. At muli ay umalis si Lolo Nap. Habang hinihintay ni Sandra ang kanyang lolo, hindi niya namalayang nakatulog na pala siya nang nakaupo. Hindi na niya namalayan kung ilang oras na siyang tulog. Basta ang alam lang ng dalaga ay wala na siya sa kanyang silid nang idilat niya ang kanyang mga mata. Nasaan na naman ako? Hello? May tao ba dyan? San, kailangan mo nang bumalik. Ate Amanda? Anong ibig mong sabihin? Bumalik saan? Kailangan yung maghanda. Kailangan ka ng iyong kaibigan. Huwag mo siyang bibitawan. Anong ibig mo bang sabihin ay iisa lang ang dahilan ng kamatayan mo at nang nangyayari ngayon kay Josan? Oo, binabarang siya na dapat ay sayo. Binabarang? Sino naman ang may gawa nun? Bago pa man makasagot si Amanda, ay bigla na lang nagising si Sandra dahil sa isang malakas na sigaw. Pagdilat niya ng kanyang mga mata, ay nasa harapan na niya si Lolo Nap at isang lalaking may edad. Sumisigaw ito at parang takot na takot. Nang bigla na lang itong nagtatakbo, naiwan pa ng lalaki ang kanyang bayong na hindi alam nila Sandra kung ano ang laman. Hahabulin sana ulit yun ni Lolo Nap, pero maagap na tumayo si Sandra at pinigilan ng lolo. Ano po ang nangyari? Pumayag na siya na gagamutin ang kaibigan mo. Pero nagsisimula pa lang siya bigla na lang siyang nagsisigaw. Hindi ko rin alam kung bakit. Tama. Napanaginipan ko si Amanda. Ano? Totoo ba? May sinabi ba siya?
May nabanggit po siyang binarang. Binabarang? Basta tungkol po sa barang. Ganun ba? Sino naman ang gagawa nun? Hindi kaya si Ben ang may gawa nito? Lolo Nap, hindi po tayo pwedeng mambintang. Wala tayong ebidensya. Isa pa po, ano naman ang dahilan para gawin yun ni Lolo Ben? Hindi umimik si Lolo Nap, pero mababakas ang pangamba sa mukha ng matanda. Yumuko pa ito at parang hindi mapalagay. Tatanungin sana ito ni Sandra, pero bigla na lang itong tumalikod sa kanya. Magpapahinga na ako, Apo. Bukas ng umaga ay maghahanap akong muli ng gagamot sa kaibigan mo. Ah, sige po. Salamat po. Good night po, Lolo Nap. Matamlay lang nang umiti si Lolo Nap sa dalaga bago ito naglakad papunta sa kanyang sariling silid. Doon lang isinara ng dalaga ang pinto ng kwarto. Lumapit siya sa bintana at binuksan yun para hindi siya masuffocate sa amoy na nanggagaling kay Josan. Bumuntong hininga muna si Sandra pagkabukas ng bintana bago umupo sa isang upuan na nakaharap sa kama. At para hindi antukin, kumuha siya ng libro na nakapatong lang sa lamesitang nasa may gilid ng kanyang kinauupuan. Nakakaramdam na siya ng antok nang marinig niya ang pag-ungol ni Josan. Kaagad na napatayo ang dalaga at lumapit sa kaibigan. Josan? Best friend? Tubig? Kaya mo bang umupo? Hindi. Natarantang lumapit si Sandra sa kanyang bag na naroon lang din sa loob ng kwarto. Hinalungkat niya yon upang mahanap ang straw na lagi niyang dala sa tuwing nagbabiyahe siya. Dahil ayaw niyang nalalagyan ng lipstick ang mga bote ng tubig na kanyang iniinuman. Nang makita yon, ay kaagad niyang dinampot at bumalik muli sa tabi ni Josan. Ito, Besto. Uminom ka na. Nagugutom ka ba? Gusto mo bang ikuha kita ng pagkain? Hindi na. Ayokong kumain. Besh, anong nangyari sa akin? Hindi ko rin alam, pero may hinala kaming may gumagawa sa'yo ng sakit. Paano? Suman lang naman ang kinain ko. Nang magising ako kanina, para akong tatrangkasuhin kaya hindi ako tumayo. Tapos ngayon magigising ako, gabi na at nanghihina. Ano ba talaga ang nangyayari? Ipinaliwanag ni Sandra ang mga alam niyang nangyari. Nagiiyak naman si Josan at wala itong ibang sinasabi kundi ang galit niya sa matandang si Lolo Ben. Wala mang ebidensya, malakas ang kutob nitong angsuman na nanggaling sa matanda ang pinagmulan ng kanyang sakit. Hindi naman natin pwedeng sabihin na siya talaga kasi wala naman tayong ebidensya. Huwag kang mag-alala. Naghahanap si Lolo Ben ng gagamot sa'yo. Patawarin mo sana ako. Kung hindi kita sinama dito, hindi mo sana yan dadanasin. Wala kang kasalanan. Kung si Lolo Ben nga ang may gawa nito sa akin, may kasalanan din naman ako. Hindi na ako nag-isip. Masyado akong mapagmataas. Huwag mong sabihin yan. Siguro nga ayoko yung ganyang ugali mo. Pero bakit ganito? Pwede naman siyang makipag-usap na lang o kaya ipabarangay ka. Ayoko pang mamatay. Sa oras na gumaling ako, hihingi ako ng tawad sa kanya. Hindi ka mamamatay. Lalaban tayo. At sinisigurado ko sa'yo na makakahingi ka pa ng tawad kay Lolo Ben. Ngumiti lang si Josan bago nito pinikit ang mga mata. Hinayaan na lang muna ni Sandra ang kaibigan. Bumalik siya sa kinauupuan at muling binasa ang libro hanggang sa siya ay makatulog. Pagsapit ng umaga ay nagpasya si Sandra magtimpla na muna ng kanyang mainit na tsokolating iinumin. Pabalik na sana ang dalaga sa silid
Nang makita niya si Josan na naglalakad palapit sa may pinto palabas, ibinaba niya ang hawak na tasa at tinakbo ang kaibigan. Josan! Josan! Nakakatayo ka na! Ngunit bago pa man makalapit si Sandra, ay napansin na niya ang mga nahuhulog sa katawan ng kanyang kaibigan. Noong una ay hindi pa niya alam kung ano yon, kaya naman nang malapitan nito ay kaagad niyang hinawakan ang pulsuhan nito. Hindi alintana ng dalaga ang gaspang at ang mamasa-masang sugat nito. Halos panawan ng ulirat si Sandra nang humarap si Josan. Magkaganon pa man ay hindi binitawan ni Sandra ang kaibigan. Ah! Lolo Nap! Lolo Nap! Si Josan po! Sige, tawagin mo ang magaling mong lolo! Ano nangyayari? Josan! Kumusta ka na, matali kong kaibigan? Ben, ikaw ba yan? Kumusta na ang traidor kong kaibigan? Ikaw ang may gawa nito? Bakit? Ikaw din ba ang gumawa nito kay Amanda? Oo, ako nga. Bagay lang sa inyo yun. Pinatay ng apo mo ang kaisa-isang pamilya na mayroon ako. Hindi magagawa yun ni Amanda. Sa aking kagalit, di ba? Bakit nandamay ka pa ng ibang tao? Bakit? Kailangan ko pa bang sabihin kung ano ang kasalanan ng apo mong si Amanda? Sige, sasabihin ko sa'yo. Makinig kang mabuti. Nang malaman kong nililigawan ni Billy si Amanda ay tinanggap ko yon kahit pa nga napakalaki ng kasalanan mo sa akin. Pero anong ginawa ng apo mo? Paulit-ulit na sinakta ng anak-anakan ko. Halos mawala sa sarili si Billy. Nakita ko ang sarili ko sa kanya. Yung sakit at hirap na dinanas ko dahil sa iyo ay pinaranas din ng apo mo sa anak-anakan ko. Hindi kasalanan ni Amanda kung mahina si Billy. Hindi kasalanan ng apo ko kung hindi niya magawang mahalin ang anak-anakan mo. Ah! Kasabay ng pagsigaw nito ay ang malakas na hanging nagpatalsik kina Lolo Nap at Sandra. Sa pagtigil nito sa pagsigaw ay dahan-dahan itong lumapit kay Lolo Nap na nakahandusay sa sahig. Habang si Sandra naman ay nakaramdam pa ng hilo dahil sa pagkakatama ng kanyang ulo sa pader. Nang mahimasmasan ang dalaga ay nakita niyang sakal-sakal na ng kanyang matalik na kaibigan si Lolo Nap. Tama na! Anong gagawin ko? Sandra, isip! Pagmasdan mong mabuti kung paano ko bawian ng buhay ang pinakamamahal mo, Lolo! Tignan mo kung paano ko patayin ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko at nagawa kong traidorin! Natatarantang tumayo si Sandra at lumapit sa may altar. Kinuha niya roon ang isang malaking rosaryo at lumang palaspas. Nang makuha yon, ay kaagad siyang bumalik sa sala. Nadatnan ni Sandra na lupaypay na si Lolo Nap. Patakbong nilapitan si Josan. Kaagad na isinuot ng dalaga ang rosaryo. Nabitawan nito si Lolo Nap at nagkikisay naman si Josan. Ah! Anong akala mo? Matatalo mo ko dahil lang sa isang rosaryo? Hindi pinansin ng dalaga ang mga sinabi nito. Lumapit siya sa kanyang lolo at tiningnan ng pulsuhan ng matanda. Nakahinga naman ng maluwag si Sandra nang maramdamang may pulso pa ang matanda. Itinaas ni Sandra ang kanyang buhok at iniamba ang palaspas kay Lolo Ben na ngayon ay nasa katawan ni Josan. Pakialam! Leia? Ikaw ba yan, Leia? Leia? Kilala mo ang lola ko? Oo!
ang kaisa-isang babaeng minahal ko. Ano ba itong ginagawa ko? Bigla na lang nag-iiyak si Lolo Ben sa katawan ni Josan. Panay ito sabi na mahal pa rin niya ang lola ng dalaga. Doon naman napansin ni Sandra ang kanyang lolo na sinusubukang tumayo. Kaya kaagad niyang inalalayan ito. Nang makaupo na ang matanda, ay nag-iiyak din ito. Patawarin mo na ako, Ben. Alam kong nasaktan kita, pero hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman kong pagmamahal kay Leia. Hindi ka namin niloko, Trinidor. Alam mo yan. Matagal na kayong hiwalay nang maging kami. Mahal kita bilang kapatid, pero mahal ko din si Leia. Sana mahanap mo sa puso mo ang kapatawaran. Matanda na tayo at matagal na ring wala si Leia. Matagal na kitang napatawad. Ang totoo niya ay wala naman akong balak na gumanti o ano sa'yo. Pero nabulag ako sa pagkamatay ni Billy. Patawarin niyo ko. Tatanggalin ko na ang inilagay ko sa dalagang ito. Sandali! Hindi na naituloy ni Lolo Nap ang kanyang sasabihin nang bigla na lang bumagsak si Josan sa sahig. Tarantang nilapitan ng maglolo ang dalagang nabarang. Nang malapitan ito, ay walang pagsidla ng kanilang saya nang bumalik na sa normal ang balat nito. Pinagtulungan ng dalawa na ihiga si Josan sa sofa na malapit lang sa kinabagsakan nito. Hindi yun naging mahirap dahil bukod sa malapit lang ay maliit lang din si Josan. Habang hinihintay nilang magising si Josan ay hindi maiwasan ni Sandra na magtanong sa kanyang lolo. Lolo Nap, ano po ba talaga ang nagawa niyo kay Lolo Ben? Ay, mga bata pa lang kami ni Ben at Leia ay matali ko na silang kaibigan. Nang tumuntong kami sa pagkabinata ni Ben ay naging sila ni Leia. Pero wala pang isang buwan ay nakipaghiwalay na si Leia sa kanya. Wala akong planong ligawan ng lola niyo kahit pa nga mahal ko siya. Kaso'y pinagkasundo kami ng aming mga magulang kaya napilitan kaming magpakasal. Dahil din doon ay nalaman kong mahal pala namin ang isa't isa noon pa man. At hindi po natanggap ni Lolo Ben yun? Nagpakalayo-layo siya at simula noon ay nawalan na ako ng balita sa kanya. Nang bumalik siya dito ay sinubukan ko siyang kausapin pero iniiwasan niya ako. Kaya hindi ko na lang siya ginulo pa. Nasa ganong pag-uusap ang dalawa nang biglang magkamalay si Josan. Nakahawak ito sa kanyang ulo at halatang nalilito pa. Nang mahimasmasan ay napagtanto nito na nasa sala na sila. Kinapa ni Josan ang kanyang mukha at mga braso. Nang malamang bumalik na sa normal ang kanyang balat ay napaupo siya ng biglaan. Naging dahilan naman yun para mahilo ang dalaga. Ano ka ba? Magdahan-dahan ka nga. Ah! Magaling na ako, Beshi Wap! Oo, kaya lang kailangan mo magpalakas dahil hihingi ka pa ng tawad kay Lolo Ben. Magpapalakas talaga ako. Bibilhan ko na rin ng mga prutas si Lolo Ben para mapatawad niya ang pagiging bastos ko. Nagyakapan ang magkaibigan habang masaya namang pinapanood ni Lolo Nap ang dalawa. Lumipas pa ang 2 araw at tuluyan ng nakabawi ng lakas si Josan. Ang unang ginawa nila ni Sandra ay bumili ng mga prutas at dinala yon kay Lolo Ben bilang peace offering. Ang pagganti ay walang magandang naidudulot kanino man. Maaari pa itong magdala sa atin sa kapahamakan. Kung kaya, mas mabuting matuto tayong magpatawad sa lahat ng nakasakit at nagkasala sa atin. Dahil sa huli ay tayo rin ang mahihirapan at mabibigatan sa dalang bagahe na yon sa ating buhay. Isa pa
ay wala din sa atin ang may karapatang bawian ng buhay ang kapwa natin tao. Hindi tayo Diyos para magdikta kung kailan, saan, at kung paano natin kukunin ang buhay ng iba.